nakaraang term, di ba, dinetermine natin yung mga dalawang department. So, unang section natin, we have clinical or clinical department. Pangalawa, meron tayong anatomical pathology and surgical pathology. So, under ng anatomical pathology po, si histopathology. Isa din po siya sa department natin sa laboratory. So, yun po ang itatackle natin ngayon. So, ang content po na tatalakayin natin is tungkol sa anatomical pathology. So, ano ba yung ginagawa niya? Sino ba ang responsible dyan? Okay? Sa histopathology din, ano ba ang mga procedure? Okay? Ano ang procedure, yung mga tissue processing dyan, and ano ba talaga ang histopathology? Next natin, we have cytopathology. Sa cytopathology, nandun naman na sa word cytocell. Okay? And cytogenetic, pang-apat, cytogenetic. So, sa tatlong yan, madi-differentiate po natin ang pagkakaiba-iba po nila. And, syempre, meron din po silang parehas. Okay? Meron din silang pagkakapareho. So, una po natin dyan is yung anatomical pathology. So, anatomical pathology is a medical specialty that is concerned with diagnosis of disease based on macroscopic, microscopic, biochemical, immunologic, and molecular examination of organs and tissue. So, sa anatomical pathology, it is the study of organs and tissue, okay, to determine the causes and effect of particular disease. So, dito natin malalaman kung ano ba yung nagkukos, okay, kung ano ba yung cause, kung bakit nagkakaganon yung or nagka-disease yung isang pasyente. So, dito natin malalaman yan sa anatomical pathology. Okay, again, it is the study of organ and tissue to determine the causes and effect of particular disease. And si anatomical pathology po, sa US, ay ang tawag po sa US niyan, it is also known as anatomic pathology. Okay, anatomical pathology or anatomic pathology in the US po. It is study of organs and tissue to determine the causes and effect of particular disease. So, under ng anatomical pathology natin, we have histopathology. Okay, histo, ibig sabihin yan tissue. So, makikita po natin dyan yung tissue processing po. Okay, simula sa grossing, sa pag-stain, sa pag-fix, okay, sa pag-fix, and sa pag-mold niya, and sa pagbabasa po. Okay? So, dito sa tissue processing or dito sa histopathology natin, meron tayong tao. Ay, may tao na gumagawa dyan. May tao na gumagawa sa magti-tissue process and gumagawa po ng microscopic slides. So, ang tawag dun sa tao na yon is histotechnologist. Again, histotechnologist is the person who do the tissue processing and make the glass microscopic slide. Histotechnologist. Usually, histotechnologist po, tayo po yung mga medtech, no? Tayo po ang mga tayo pong mga medtech yon. Tayo ang nagpa-process or nagti-tissue process. Unlike po kasi in clinical, yun yung mga clinical chemistry, clinical microscopy, hematology, microbiology, blood bank, sero. Unlike po kasi doon sa mga clinical na yun, si medtech po talaga ang nagbabasa ng sample. Okay? Siya din ang nagre-release ng resulta. Dito sa histopathology or anatomic pathology natin, tayo lang po yung nagpa-process. Okay? Tayo lang yung nagpa-process pero hindi po tayo ang nagbabasa. So, ang focus po natin dito is yung tissue processing. Okay? And tayo lang po ang gumagawa ng microscopic slide na babasahin po ng isang doktor. Okay? So, pathology, it is microscopic study. Again, histopathology, it is a microscopic study of the tissue affected by disease. Microscopic study of the tissue affected by disease. And sinabi nga po, ang nag-e-examine po dyan is ang pathologist. Ano ba ang pathologist? Ang pathologist po are
specialized doctor, okay? Pathologists are specialized doctor who examine the diseased tissue. Okay? So again, ang histotechnologist o yung mga medtech po, siya lang ang nagti-tissue process. Siya lang ang gumagawa. Siya ang nag-i-stain. Siya ang gumagawa ng slides natin na babasahin po ng pathologist. Okay? Si pathologist, siya mag-a-identify. Okay? Siya mag-examine nun kung sobrang lala na ba nung tissue, meron ba siyang hyperplasia, meron ba siyang dysplasia or cancer. Okay? Again, si pathologist po ang nag-e-examine nun ng mga diseased tissue. Okay? May tanong po ba? Ano naman. Okay, next natin. Sabihin nyo lang ako kung sobrang bilis ko magsalita. Next po natin is specimen collection. So sa specimen collection, ang tandaan lang po sa histopathology, gumagamit po tayo ng surgery. Okay? Usually po na pagkuha or pag-obtain ng tissue natin is through surgery under ng histopathology. So commonly na pinaperform yan, syempre kung may surgery ang procedure, ang gagawa niyan, 'di ba? Ang taong nagagawa niyan is surgeon. Okay? Commonly pinaperform by a surgeon, interventional cardiologist, or an interventional cardiologist involving extraction of sample cells or tissue. And physician gather the specimen from the patient using variety of ways. This would include biopsy and surgical operation. So again, ang pagkuha or pag-obtain po natin ng specimen is through surgery. And through surgery, meron tayong mga different types. Okay? Meron tayong mga method na ginagamit or mga ways para makuha or para makakuha tayo ng sample or ng specimen po. Siyempre, ang unang-una po dyan is the biopsy. Okay? Biopsy and surgical. So kung iisipin po, under ni surgical si biopsy. Tandaan lang ha, under ni surgical si biopsy kasi hindi ka makakakuha or hindi ka hindi mo ma-obtain yung sample kung hindi ka nga po sinergery. Okay? Kung hindi binuksan ang iyong affected organ. Okay? So sa biopsy, meron siyang tatlong types. Okay? Under ng biopsy, meron siyang tatlong types. Unang-una, ang excisional biopsy. Ang excisional biopsy, ibig sabihin po, kinukuha nyo yung buong portion ng lesion or buong portion ng suspicious area or suspicious tissue nyo. Buo. Okay? Wala kang iiwan dyan, kundi buong suspicious area mo or lesion mo is kukuhanin. Okay? When an entire, andyan na po sa, nakalagay naman na po, when an entire lump or suspicious area is removed. Okay? Excisional, buong lesion po ang tinatanggal natin. Okay? Unlike kay incisional po, nandun na sa word incision. Ibig sabihin, tatapyasan mo lang yan. Okay? Kukuha ka lang ng portion doon sa suspicious tissue or doon sa abnormal tissue po. Okay? Tatapyas ka lang or portion lang, hindi mo kukunin yung buong tissue. Ibig sabihin, tatapyas ka lang dyan, may matitira pa rin pong lesion. Okay? Ganun po. Excisional, buo. Wool lesion or wool abnormal tissue. Kay incisional, portion ng abnormal tissue or ng lesion. Kapag needle aspiration biopsy naman po, nandun na rin sa word needle. Ibig sabihin, gumagamit ka ng needle para makakuha to obtain the sample. Okay? We are using needle. We use needle to obtain a sample
Okay? And using negative pressure or isa-sanction nyo yan or i-aspirate nyo po yan para magkaroon tayo ng sample na galing po doon sa tissue. Pwede siyang fluid. Usually, ang ginagamit na or etong method na to or etong type ng biopsy na to, ginagamit natin po yan sa mga liquid specimen or fluid na specimen. Okay, yan po yung ginagamit natin to aspirate. Okay, to aspirate po yung mga fluid or yung mga affected tissue po natin. Okay, sa surgical naman po, the surgical uses operative manual and instrumental technique on a patient to investigate or treat a pathologic condition such as disease or injury by removing the wound or portion of the target organ or tissue. So anong pinagkaiba ng surgical doon sa excisional? Kasi 'di ba sa excisional tinatanggal mo din naman yung buong area mo or yung buong abnormal tissue, 'di ba? Sa surgical, tinatanggal mo din yung buo or yung portion ng target organ. Ang pinagkaiba kasi nila, si biopsy is minor surgery lang. Ibig sabihin, less invasive. Unlike a surgical, more invasive siya. Okay? Kasi, talagang surgery na po ang talagang pang-opera na po talaga yan. Kasi sa surgical, dito kasi sa biopsy, halimbawa, sa liver. Sa liver natin, meron lang sa isang side na may tumor. 'Di ba? May affected tissue. Or halimbawa yun nga, sa liver, yung taas lang yung affected, pero yung ibang part pa ng liver hindi pa affected. Sa biopsy, tatanggalin mo lang po yung affected area. Pero may matitira ka pa yung hindi affected area. Okay, sa biopsy, ginagamit lang natin yan to diagnose. For diagnostic test yan. Okay, for diagnostic test, titignan natin dyan kung malignant or benign tumor ba yon. Unlike kay surgery kasi, gumagamit tayo or sa surgery, gumagamit din tayo or ginagamit natin surgical through diagnostic test and for therapeutic naman. Okay, ibig sabihin, tinanggal mo yung buong organ, halimbawa nga sa liver, hindi lang yung affected area yung tinatanggal mo. Okay? Kundi yung buong liver na yung tinanggal mo. Ibig sabihin, for treatment nyo na din yun. Ibig sabihin, para hindi na lumala, tanggalin na natin yung buong liver mo, okay? Para hindi na po siya umulit ng umulit. For therapeutic or for treat na din po siya, surgery. Ito, si biopsy for diagnostic test lang. Si surgical, for diagnostic and for treatment na din po siya. Okay? Again, minor surgery, ito talaga major surgery. Ito, less invasive. Ito, more invasive. Okay? Yun po ang pinagkaiba nila. And kapag nagpe-perform tayo ng biopsy, okay? Kapag nagpe-perform tayo ng biopsy, ang prepared na site, okay, ang prepared na site para kukunin natin, okay, prepared site dun sa tumor is the periphery of the tumor. Again, preferred site, pag nagpe-perform tayo ng biopsy, is at the periphery of the tumor or doon sa advancing tumor margin. Sabihin doon sa periphery of ng tumor or ng abnormal tissue, doon tayo usually pine-perform ang biopsy. Yun po ang prepare site po nila. Okay, naintindihan naman po ang biopsy and surgical. Okay. So, dito makikita natin, okay, dito natin makikita yung difference ng excisional and incisional. Okay? Ito ang lesion. Etong buong ito, excisional. Incisional, tapyas lang or portion, may matitira pa po kayong lesion. Okay? Ganun lang po ang incisional and excisional biopsy. Buong tumor, then incision, ito lang, tapyas lang or portion lang po.
And sa fine needle aspiration or sa needle aspiration po natin, lagi tayong gumagamit ng isang instrument. Okay? Instrument para saan? Para makita po kung nandun na po ba talaga tayo sa site ng affected tissue. Okay? Kasi hindi mo siya makikita kung hindi ka gagamit ng instrument para makita kung nandun ka na ba talaga, baka iba yung ma-aspirate mo. Hindi yung affected tissue or hindi abnormal tissue yung ma-aspirate mo. Kaya kailangan usually ultrasound probe or ultrasound ang ginagamit natin. Siyempre makikita yan sa monitor. Pag insert ng needle, habang nag-insert ng needle, andyan si ultrasound para makita po kung nandun na ba siya sa affected organ or abnormal tissue po natin. Siyempre, pag nandun na, i-aspirate na yan, then magkakaroon na po tayo ng sample. Makikita natin siya kung ano bang problema, kung for cancer na ba siya or kung hindi. Malignant ba or benign po ba siya, ganyan. Okay? So, ganyan po ang itsura kapag excisional and incision. And ito po ang needle aspiration natin. Okay? So, sa pag-collect, okay, so next natin, na-collect na natin, nagkaroon na tayo ng sample. Okay? Nagkaroon na tayo ng sample, sinend na yan sa laboratory, may sample na. Next natin, kung paano ba tayo magpa-process or yung specimen processing po mismo talaga. Okay, pagkuha mo ng sample, syempre, hindi mo na ikaw or walang gagawin dyan si Medtech. Pagkuha ng sample, ang unang maggagawa dyan or unang kakalikot dyan sa specimen mo or sa specimen na binigay nung isang doktor, si pathologist po. Si unang-una po muna si pathologist para saan? Si pathologist po kasi ang titingin. Siya po ang titingin kung ano yung itsura, kung ano yung kulay, kung ano yung texture nung sinend nyo pong tissue. Okay? Yun yung gagawin ni pathologist. Pagkakita ni pathologist, i-measure niya yan, titignan niya kung gaano kapal, ay kataas, kataba, yung thickness nila, yung width, and yung length. Titignan po yan ng pathologist. Then, pagkatingin, tsaka niya yan i-gross. Okay? Magkakaroon niya ng section, grossing. Hahati-hatiin niya po yung mga tissue na yan para magkaroon po tayo ng specimen or magkaroon po tayo ng ipaprocess po. Okay? Pagkatapos ng grossing, next po niyan, fixation. Okay? Sa grossing, again, si pathologist. Sa fixation po, tayo na po yan. Pagbigay po ni pathologist ng sample ng ginross niya po, diretso na po yan, lalagay kay cassette. May lagayan tayo niyang cassette ang tawag. Mamaya mapapanood niyo po. Ilalagay kay cassette, then i-fix. So, para saan si fixation? Okay? Si fixation, para sa, po siya? Para sa preservation. Okay? To preserve. Okay? Para siya sa preservation ng tissue natin. Preservation of the tissue by physical and chemical means. Again, for preservation, si fixation. Next natin, pagka-fix natin, i-dehydration natin. So, para saan si dehydration? Nandun na po sa word, dehydration. Tatanggalin natin ang water. Okay? Dehydration. Ibig sabihin, pag-fix natin, pag-preserve po natin ng tissue, i-fix natin or tatanggalin, ay i-dehydrate natin, tatanggalin po ang water. Removed water or removal of water, dito na po sa dehydration. Next, pagtanggal natin ng water, next step natin is to clear. Okay? Clearing and dealcoholization. So, sa clearing or dealcoholization, nandun na din sa word clearing. Ibig sabihin, ang ginagawa niya po is to make tissue transparent. Clear. Maging transparent yung tissue natin. Okay, again, clearing or dealcoholization to make tissue transparent. Okay, clearing. Okay, so una fixation na preserve na, next na dehydrate na, natanggal na yung water, next natin is transparent.
So, na-transparent na po yung tissue. Ang next natin dyan, infiltration or impregnation. Sa infiltration and impregnation, ang procedure na yan, ang ginagawa po dyan, fini-fill niya, okay? Fill niya yung mga cavities and holes with wax. Again, infiltration, fill cavities and holes with wax. Ibig sabihin, lahat ng dun sa tissue na kinilir nyo, ay, na ginawa nyo transparent, may mga butas-butas po yung mga sample natin or yung mga specimen po natin. So, kapag may butas-butas yan, ang gagawin yan, i-infiltrate or i-impregnate natin yan. Ibig sabihin, lalagyan natin siya ng wax. Okay, yung wax na yon, isasawsaw mo lang sa wax or sa melted wax. Then, tanggalin mo na kaagad, tapos papatigasin mo yan para yung mga may butas po, may mga holes, is malagyan po ng wax. Okay? Yun po yung infiltration or impregnation. Again, fill cavities and holes with wax. Infiltration and impregnation. Okay. Next natin, embedding na. Sa embedding, gagamit ulit po tayo ng melted wax. Kung kanina sa infiltration is sausaw lang or sausaw lang, makakuha lang tayo ng wax. Dito, sa embedding, ang gagawin nyo po is ano nyo na po siya talaga. Tawag dito, tatakpan nyo na mismo ng wax yung tissue natin, yung in-infiltration natin. So, mamaya makikita nyo ulit, no? Embedding, it provides support during microtomy. So, gagawin mo muna siyang paraffin block or yung cell block na tinatawag natin. Kasi sa embedding, gumagamit tayo ng paper boat or yung embedding medium. Okay? May molder na po tayong ginagamit dyan. Sa molder, nandiyan na yung melted wax. Then, ilalagay mo yung in-infiltrate nyo pong tissue. Okay? Tapos, pag tumigas na, magkakaroon na po tayo ng cell block na tinatawag. Okay? Kung meron na tayo, pagtapos natin ng embedding it provides support during microtomy. Okay? Kasi nga, naging block na siya, naging matigas na, isang bloke na siya. Okay? Naging cell block na siya. So, pagkatapos ng embedding, iti-trim po natin yan. So, para saan si trimming? Okay? Si trimming, ang ginagawa niya, ibig sabihin, nagbabawas tayo dyan, di ba? Trimming, it remove excess wax. Okay? Para saan or bakit natin tinatanggal or nire-remove yung excess wax sa trimming? Kasi, para ma-expose po yung tissue natin. Okay? Para ma-expose po yung tissue natin doon sa paraffin block na yan or doon sa cell block na yan. Kasi nga again, sa embedding, tatakpan mo po ng buo ang tissue. Okay? Sa embedding, tatakpan mo ng buo yung tissue, papatungan mo ng another wax or melted wax. Kapag tumigas yan, bago mag-tissue, puro wax po muna. So, ititrim mo muna yan para ma-expose mismo yung tissue natin. Pag expose na yung tissue, tsaka mo siya isi-sectioning or ima-microtomy na. Okay? Pagkatapos mo ma-expose, okay? Ma-expose yung tissue, next mo isi-sectioning or microtomy. Sa sectioning and microtomy, dyan na po ginagawa para magkaroon tayo ng sample. Okay? Sa sectioning, it cut, okay? Kinakat niya to into thin slices. Again, sa sectioning and microtomy, cut into thin slices. Pag meron na po tayong slices or thin slices, ang sunod po natin na gagawin bago staining is ilalagay po natin yan sa water bath. Okay? Pagkatapos natin ilagay sa water bath, i-fish out natin yan using glass slide. Okay? Sa glass slide, bago mo siya i-fish out, lalagyan mo muna ng adhesive, pwedeng yung egg albumin natin or albumin egg natin or yung
ano lang, yung white lang. Okay? Yung white lang na doon sa egg, yun yung pwede yung adhesive. Tapos pag may adhesive na, if i-fish out mo siya doon sa water bath, then papatuyuin, pa stain na. Okay? So microtomy, if i-fish out mo siya, then staining para saan si staining? It gives color distinction or contrast to tissue. Okay? And meron tayong most commonly used staining technique. So, ang most commonly used staining technique natin, si hematoxylin. Sorry. Hematoxylin, okay? Again, most common use staining technique, hematoxylin and eosin technique. Okay, sa staining natin yan. Pag stain natin, papatuyuin. Then, tsaka po natin yan mounting. Sa mounting, para saan yan? Diyan na po mangyayari yung adherence of cover slip. Again, mounting, adherence of cover slip to slide. Para saan? Para saan yung cover slip na yon? Para po ma-prevent yung scratches. Siyempre, ipe-preserve po natin yung slide na yan eh. Yung tissue slide na yan. Kailangan ma-preserve po natin yan. Para ma-preserve, kailangan natin ng i-adhere or lagay yung cover slip. Okay? Dito na po yan sa step na yan, mounting. Next is adherence of cover slip to slide to prevent scratches. Mounting po yan. And alam ko po, pag lalagay mo yung slide, okay? Pag lagay mo yung slide, meron kang ilalagay na oil dyan or Canada balsam oil ata yun na magtatakip doon sa gilid ng cover slip natin. Okay? Lalagyan mo ng Canada balsam yan. Okay? Para mas lalong ma-preserve po or mas lalong ma-prevent yung mga scratches natin doon sa ma-prevent yung yung scratches. Okay? Ma-prevent yung scratches doon sa tissue slide natin. Okay? Siyempre, pag meron na tayong tissue slide, wag kakalimutan ang labeling. Okay? So, para mas ma-visualize po ng maayos, basta tandaan po yung bawat specimen processing, meron siya para saan ba? Okay? Yung purpose po ng fixation, dehydration, ayan, dapat hindi po tatandaan natin. Okay? So, next natin is para mas ma-visualize nyo na maayos yung tissue processing.
Ma'am, naka-off mic ka. Hala. Tinanong ko kayo, ko naririnig mo. Wait lang. Okay, ulitin natin. Okay, kanina, di ba? Paano ba, ibig sabihin sa salita ko kanina pa wala pala kayong nakikinig, hindi nyo pala naririnig. Okay, start tayo, nakita nyo naman yung procedure. So, itong procedure na to, hindi po natin to gagawin, okay? Kasi gagawin nyo po yan sa third year ninyo. Okay, may histopathology subject po tayo. Okay, maggagawa nyo po ito. And ito pong pinakita ko sa inyo specimen is 40 soft tissue lang to, no? Kasi syempre may mga hard tissue tayo like bones, diba? Yung mga hard tissue natin like bones nga po, meron yung special procedure or iba yung process niya. Kanina, yung sa soft tissue natin, fixation and dehydration na. Kapag bones or matitigas po, kailangan mo muna yung i-decalcify before dehydration. So fixation, decalcification, and dehydration. Para saan si decalcification? Si decalcification or decalcified po natin is tinatanggal po natin yung calcium na present doon sa bones natin para mas malambot and para mas maayos yung pag-infiltrate natin ay yung mga susunod na procedure. So, paano ba natin malalaman kung sapat na ba po yung specimen natin? Okay? So, para natin malaman kung sapat na po yung specimen natin na ilalagay sa cassette, kailangan po yung
yung length and yung width niya po is 3 by 2 cm. Again, 3 by 2 cm yung length and yung width, and not more than 3 to 5 millimeter yung thickness. Okay? According po yan kay Gregorius. Okay? Pero kasi in reality, in histopathology, usually hindi na natin yan talaga tansyahan. Okay, yun ang word kapag nandun ka na sa totoong laboratory, tansyahan. Pero in book, kailangan po 3 by 2 cm yung length and yung width. Tapos, not more than 3 to 5 millimeter yung thickness niya. Okay? So, next natin, specimen receiving. Sa specimen receiving po, in clinical or I mean in anatomical pathology, meron tayong tatlong labeling. Okay? Makikita nyo doon, pag may S, ibig sabihin surgical, A, autopsy, C, fourth cytology. Kasi sa anatomical pathology, isa lang po yung area nila. Okay? Or histopathology. Sa histopathology, nandyan na yung cytopathology natin. Kaya kailangan meron tayong identification kung para sa surgical ba siya, para sa autopsy, and para sa cytology. Okay? Next natin, specimen should be accompanied by requisition form duly filled by the physician. Duly filled up by the physician. Yung requisition form, para saan ba yun? Sa requisition form, di ba, kahit sabi ni puncture, importante po siya, no? Kasi po, si requisition form, kasi yan yung magiging communication ni physician and ni pathologist. Diba? Doon niya malalaman, doon makikita ni pathologist kung saan bang site yan nakuha, anong organ yan, anong disease ba siya, okay? Or anong problema ba ng katawan niya, ano yung diagnosis sa kanya, kaya po kailangan ng requisition form. Kasi syempre hindi naman pwede na habang nagpa-process, habang tinetest yan ng pathologist, nandun yung physician para sabihin yon. Again, yung requisition form, para po siyang communication ni physician and ni pathologist. Okay? Check the specimen if filled and fixed or unfixed. Each specimen will be given unique accession code. So, sa accession code, before accession code, kailangan mo munang ilagay yung mga label natin na SAC. S, surgical, autopsy, and cytology. Kasi, syempre nga, para malaman kung for surgical ba yan, autopsy. Pag S, lagay mo S, then accession number code or accession code. Okay? Para malaman na, ay, pang ngatlong specimen na to for surgical. Okay? Ganun po ang specimen receiving natin and yung pag-labeling po natin. Then, meron tayong retention time. Specimen or tissue specimen natin 1 month to 1 year. And requisition form is 2 years. Okay, so tandaan yung specimen receiving po, same lang po ng manner of receiving will go the same with for cytology. Ibig sabihin po, same lang po yung manner ng specimen receiving ng histopathology and cytology natin or cytopathology natin. So kung ano yung ginawa dito, paano lang nakalagay dito, same lang po dun sa cytology po natin. So kailangan may requisition form and yung ating mga label and yung accession code. Okay, sa requisition form will be filled out by the physician. It will serve as a channel of communication between pathologist and physician. Moreover, the requisition contains vital information about the specimen that may guide the pathologist along the examination of the submitted specimen. Yun nga, sabi ko sa inyo, yun po ang ginagawa ng requisition form, no? Serve as channel of communication ng pathologist and physician. So ano ba yung mga vital information na nandoon sa requisition form? Siyempre, unang-una, yung underlying disorder ng pasyente dapat nakalagay po doon. Next, yung current clinical details. Ayan, current clinical details, specimen type. Siyempre, napaka-importante ng specimen type. Lalo na halimbawa, kung papaulit ng isang physician, kailangan nakalagay kasi baka hingan kayo ng ibang organ.
binigay sa inyo mata. Anong hinihingi sa inyo? Tenga. 'Di ba? Kaya kailangan kailangan yung specimen type nakalagay po doon sa requisition po. And ano pa, ang pinaka-importante din yung anatomical location, ibig sabihin kung saan nyo kinuha, okay, kung saan inobtain yung specimen. Per anatomical location where the specimen is obtained. Okay, syempre as pathologist, kailangan niya po yun. Kasi ang pathologist, alam niya yung buong pasikot-sikot ng katawan natin sa liver. Halimbawa, liver ang binigay mo. Tapos, or incisional lang ginamit niya. So, ang incisional biopsy or incisional yung type or yung method niya. So, saan banda ng liver doon? Siyempre, kailangan alam ng pathologist kasi ang mga veins or yung mga ugat na nandiyan sa liver, alam niya po kung saan nagdadaloy, kung saan magsisimula. Kaya kailangan yung anatomical location nakalagay din po sa requisition form. And last, yung manner by which specimen is obtained. Yun, sinabi ko nga, halimbawa, incisional. Kailangan nakalagay incisional biopsy or incisional method and sa site po or yung anatomical location po ng specimen. Okay? Kaya po ang mga nakalagay sa requisition form. Okay? Again, requisition form serve as a channel of communication between pathologist and the physician. Okay? Pag-receive, tissue processing na yan. Kasi syempre, una muna dapat talaga is receiving. Next is tissue processing. Okay? Pag tissue process, bibigay mo yung slide na ginawa mo po kay pathologist. Then, ire-report naman ni pathologist yung nakita niya doon sa slide or sa glass slide na ginawa mo. Okay? Again, si pathologist po ang magbabasa. Si pathologist ang magbabasa and siya ang mag-re-release ng resulta. Tayo lang po ang taga-tissue process. Okay? Findings made by the pathologist through series of examination performed on the submitted specimen. Okay. Yung 24 hours na to or yung turnover result, nakadepende po yan. It varies from one institution to another. Ibig sabihin na iiba po yung turnover of result sa institution. Okay? Halimbawa, sa isang institution for 24 hours, pwede mo nang i-release yung resulta or ma-i-release mo na yung resulta. Pero may ibang institution, 2 to 3 days pa bago niya makita or bago niya makuha yung resulta. Again, ang turnover of result, ang pinaka-minimum 24 hours. Okay? And again, it varies from one institution to another. Okay? And ang reporting po or ang result po natin, kailangan 3 kopya yan. Importante na merong kopya ang doktor, ang pasyente, and especially ang laboratorio. Okay? Siyempre, ang doktor para sa files niya, para doon, halimbawa, magpa-follow up siya, nandun lang lahat ng files ng pasyente. Diba? Hindi na siya pupunta sa laboratory para malaman ano nga ulit yung resulta ni pasyenteng ganito. Kaya kailangan si doktor may kopya din para sa files niya po doon. Okay? And si pasyente, syempre, meron po siyang meron din siyang kopya and also the laboratory. Okay? For laboratory files. And retention time, yung tissue block natin or yung paraffin block, 3 to 10 years. Again, 3 to 10 years yung tissue block or paraffin block, 3 to 10 years. Pathology slide, indefinite. Bakit indefinite? Di ba ang indefinite po kasi is, ibig sabihin yan, depende. Di ba? Depende sa sitwasyon. Kung okay yung sitwasyon, then go. Magiging, para siyang indefinite deferral. Sa indefinite deferral, di ba po, nakadepende siya sa sitwasyon nga. Kung na-resolve na yung sitwasyon, pwede na siya ulit mag-donate. Dito, bakit indefinite yung pathology slide? Kasi nga po, depende sa sitwasyon kung kaya pang basahin yung slide, kung maayos pa, hindi pa sira, and maayos pa yung mga physical, yung mga tissue natin. Okay? Yung mga itsura nung squamous cell, halimbawa may squamous cell, diba? Ganun po.
kaya siya indefinite. Again, pathology slide indefinite. Kung sira na, hindi nababasa na maayos yung nung pathologist, then tapon. Tapos na ang retention time niya. Kapag nasira, hindi na nabasa nung pathologist, then tapon. Ganun lang po, kaya siya indefinite. And surgical pathology report, 10 years. Okay? 10 years. Again, 10 years ang pathology report natin. Okay. So, yun lang sa histopathology section natin. Meron po ba tayong tanong regarding sa histopathology natin? May tanong po ba tayo? Okay, so wala naman, no? So, pwede ba balik na lang tayo ng mga 1:30? Okay, 1:30 balik tayo for cytology. The rest ng naiwan. Kasi po, isa lang naman po ang topic natin ngayon. Kasi dalawa dapat, kaso nga po, yung isa po is recording. Isesend ko na lang din po ngayong week. Ay, ngayong week ko po isesend kasi yun na po yung last topic natin for final exam. Okay? So, isesend ko na lang po yun. Baka bukas ko isend yung recording na hematology. Okay? Kay Ma'am Femar po galing yun. Okay? Yes po. Isesend ko po yun. For yes, may quiz tayo dito sa anatomical pathology and sa hematology. Okay? So, balik na lang po tayo ng 1:30 p.m. Okay? Yun lang. Thank you.